Musta? Summer na pero nanlalamig pa rin love life mo, yaks. Parehas tayo, hihi. Kaya sabayan mo na lamang ako na kiligin sa anime na ito. Damay mo na rin like at subscribe para namang others ay. Salamat. Sa kalaliman ng kagubatan, na kung tawagin ay Lost Woods, sa isang laspag na kastilyo, ay isang sorcerer na nga ang tumira na bukod kinatatakutan at kinasusuklaman ng karamihan, ang ating bida na nagngangalang Zagan. Sa kung saan ay isang manyak na nga ang ipinakita kung saan nais pagsamantalahan si ate biktima, bukod sa takot ni ate ay lubos na gulat na nga ito nang makita na hindi tao ang nasampal niyang gago. Banat naman ng lalaki na wag daw assuming ang dalaga na pagsasamantalahan siya, dahil tanging target niya ay ang mukha nito lalo't lalo na at isa raw itong berhen. Sa kung saan ay nagulat na nga lang ang kalaban nang bigla na lamang siya buhatin mula sa ulo ng isang lalaki na pinakitang si Zagan. At sa bakuran niya pangaraw na isipan ng dalawa na maghimala. Sa takot ng lalaki at tila napagtanto na teritoryo ito ni Zagan ay pilit nakiusap na nga ito na pakawalan siya, kapalit ng lahat ng kanyang kaalaman sa sorcery. Wala akong pake sa walang kwenta mong kapangyarihan, banat naman nga ng ating bida hanggang sa di niya namalayan ay napisak niya na ang ulo ng kalaban. Nataranta na nga si Zagan at nahimatay si ate biktima nang makita ang mga kaganapan, at medyo nasobrahan daw ata ang nagawa niya. Sa pag-aalala nito na baka matroma ang dalaga ay nagcast na nga ito ng spell kung saan ibinalik ang lahat sa dati, nang paggising na raw ni ate ay isipin lang nito na panaginip lang ang lahat. Nang makitang tagasimbahan nito, na siyang kalaban ng mga sorcerer na katulad niya, ay agad na nga nitong naisipan na i-teleport si ate sa pinakamalapit na bayan, at baka pag magising ito ay siya pa ang sisihin sa mga kaganapan. Ngunit bago niya pa man ito magawa ay bigla na lamang lumutang ang isa pang sorcerer, na nagngangalang Barbatos. Musta Zagan, ika na nga nito sa kanya at mukhang busy nga raw itong bida natin. Ayon naman sa binata ay tinuturuan niya nga lang daw ng leksyon ang mangtangana ng gugulo sa kanyang bakuran. Aba, sana all may oras sa mga ganyang bagay, bilang isang sorcerer, dapat sa mahalagang bagay mo lamang inaalay ang oras mo tulad ng pagpapalakas, at ang buhay ng ibang tao ay basura lamang nagatong sa ating mga layunin, ganyan dapat ang sorcerer, baka nakakalimutan mo Gar, banat na nga nito sa kanya. Aba, madami-dami mana nitong dalaga, isasakripisyo mo ba ito? Tanong na nga sa kanya ni Barbatos. Ayon naman kay Zagan ay di nga raw niya style ang sacrificial sorcery, sabay tinel-iport na nga si ate mo. Sayang naman, KJ mo talaga kahit kailan, panghihinayang na nga nitong si Barbatos. O ano ngayon, sige na matutulog na ko at puyat ako, sabay umalis na nga itong bida natin. Ay grabe siya, wala man lang pa-snack dyan, tsaka pwede mo naman gamitan magic utak mo nang di mo na kailangan matulog pa, ika na nga ni Barbatos sa kanya. Yan kakaganyan mo kaya mukha ka laging batak sa katul at katingko dadamay mo pa ako, ribat na nga ng bida natin sa mukhang adik na sorcerer. Ay grabe siya anyway nandito nga pala ako kasi may mainit-init akong chismis sa'yo. Alam mo bang patay na si March Osias, ang isa sa mga archdemons? Lubos kinagulat na nga ni Zagan ang balita dahil ang nasabing archdemon ay ang pinakamatandang archdemon sa 13 archdemons ng kanilang mundo na halos milenyo nang nabuhay. O diba, hot issue, nagka-interes ka bigla, banat na naman nga ni Barbatos. Dami mo sinasabi, so ano nga kailangan mo imbes na natutulog na ko ngayon, ribat na nga ni Zagan dito. Ayon na nga dito kay Barbatos ay magkakaroon daw ng malaking auction ukol sa mga naiwang leg-asya ng yumaong archdemon. Kalaunan ay pinakita na ngang naglalakad ang dalawa sa bayan kung saan nagrereklamo itong si Zagan. Hype ka uutang ka lang pala pera para sa auction dami mo pang ibes, kung iisipin pwede ko naman bilhin na lang yun ng ako na lang, banat na nga ng ating bida sa natokang na sorcerer. Teka lang naman friend andaya mo naman ako na nga nagsabi sa'yo ng impormasyon, edi maghanap ka ng ibang mauutangan, ribat naman nga ni Zagan. Ay grabe ka mo talaga ito, tsaka ikaw lang kasi kakilala ko na makakapagpahiram sa akin, o kaya kung gusto mo bigyan kita chicks bilang dagdag kapalit, pilit pagkumbinsi na nga ni Barbatos. Medyo napaisip naman si Zagan bagamat sa isip-isip ay trouble lamang ang mga babae, hanggang sa bigla na nga lang umagaw sa atensyon nila ang mga natatarantang gwardiya. Ayon naman kay Barbatos ay dahil ito sa sunod-sunod na pangingidnap sa lugar na ito, na marahil kagagawan daw ng isang sorcerer. Nabahala naman itong si Zagan dahil siguradong di ito palalampasin ng simbahan, sabay napaisip kung nagpaplano raw ba na mag-summon ng kung ano ang nasabing serial kidnapper.
Kalaunan ay narating na nga nila ang lugar kung saan nagaganap ang auction na nabanggit ni Barbatos, kung saan ayon nga dito sa mukhang adik niyang tropa ay dinumog ng iba't ibang sorcerers na candidates para sa naiwang pwesto ng yumaong archdemon na si March Osias, at lubos ibinida na isa siya sa mga candidates na ito. Pinagtaka na nga ito ni Zagan at sino raw ang namimili sa nasabing naiwang pwesto. Ayon naman kay Barbatos ay nakadepende nga raw ito sa naiwang 12 archdemons, at habang nag-uusap nga sila ay napansin na sila ng ibang sorcerers, kung saan naintriga na nga sa ating bida, at bagamat bata pang araw ito at walang titulo, ay isang araw ito sa mga archdemon candidates. Ladies and gentlemen, pagbati na nga sa kanila ng nag-auction, at eprenisinta na nga ang huli at pinakapambihirang item ng auction na yun, na lubos kinagulat na nga ng lahat ng isang elf ang bumungad sa kanila, isang maalamat na lahi na nagmula pa raw sa Northern Holy Land. Sa kung di malamang dahilan ay bigla na nga lang nanggatag puso ng ating bida, na tila na love at first sight na nga sa elf na dalaga. Todo ibinido na nga ng nag-auction ng elf at ang lahing araw nito ay mas malapit kay Papa God at mga spirits kumpara sa mga tao. Walang halong bleach guys, purong-purong puti po talaga ang buhok nito, nag-iisa lamang ito mga lodi, dagdag pa ang pangmalakasang kapangyarihan nito, kaya pamay na lang sa may gusto dyan. Puting elf, pamay na po. Walang ano-ano'y di pa man nagsisimula ang bidding ay sumigaw na ng 1 million itong gigil nating bida, na lubos kinagulat na nga ng lahat dahil sa di birong halaga na buong lakas isinigaw nito. Maging si Barbatos ay nabahala dahil masyado raw mataas ang 1 million kahit isang elf pangaraw ito. Ngunit tila walang naririnig ang pumapag-ibig nating bida at di niya nga raw mapagtanto ang kanyang nararamdaman, basta't kaakit-akit daw ang elf sa kanyang mata at gusto niya raw itong makitang nakangiti. Lubos na ngamba na nga itong si Barbatos at ano raw gagawin niya sa dalagang elf, hanggang sa matigilan na nga lang ito nang umisi ang bida natin na ram-ekta na nga sa elf na kanyang binili. Congrats nga raw sa binata dahil sa kanya na ang elf, ika na nga nang nag-auction habang ang bida naman natin ay di alam ang sasabihin at kung ano ang susunod na gagawin. Hanggang sa itanong na nga lang ni Zagan kung para saan daw ang kadena nito. Ayon naman sa taga-auction ay pinipigilan ng nasabing kadena ang mana ng elf, na mas mariing panatiliin raw ni Zagan at baka tumakas ito kung nagkataon, tsaka kahit naman daw gustuhin nila ay walang may alam kung papaano ito tatanggalin, dagdag pa nga ng nag-auction. Dala na rin ng ka-excited ay bigla na nga lang napangisi si Zagan at di na nga raw siya makapaghintay na marinig ang matatamis na tunog na lilikhain ng dalaga, na kinabahala na nga ng lahat at iba ang naging dating ng sinabi ng binata, habang ang bida naman natin ay lubusang pagtataka kung may nasabi raw ba siyang masama. Pagsapit ng gabi ay kasama na nga ni Zagan ang elf sa kanyang kastilyo, na pinakitang lubos na mamroblema kung ano ang sasabihin niya sa dalaga, at wala ngang experience makipag-usap sa mga babae. Kung ano-ano na nga ang pumasok sa isip nito ngunit olats daw ibanat sa dalaga, hanggang sa bigla na ngang nagsalita ang elf at may tanong daw siya sa ating bida kung mamarapatin nito. O ano yun, sagot naman ng bida natin na pilit tinatago ang kilig na kanyang nadarama lalo na at narinig na boses ng dalaga. Sa papaanong paraan mo po ako papatayin, ika na nga nito kay Zagan, nang makapagprepara man lang daw siya kung nagkataon. Lubos na gulat naman ang binata sabay agad binara na nga ang elf at wala nga raw siyang plano na patayin ito, at kung meron man ay nais niya itong mabuhay. So mas malala pa sa kamatayan at panghabang buhay, sabay titig na nga ng dalaga sa mga kagamitang pang-torture na nakabalander sa kastilyo ni Zagan. Napasusmerisep na nga lang ang ating bida sa isip-isip niya at sa dating may-ari nga raw ng kastilyo ang mga kagamitan na ito, at nawalan nga lang daw siya ng oras para alisin ito. Change topic na nga lang ang binata at nagpakilala sa elf, at isang araw siyang sorcerer ngunit wala siyang interes sa pagtutorture. Bagamat nagawang makapagpakilala sa elf ay di naman makuhang tanungin ng binata ang pangalan ng dalaga, hanggang sa tila napansin na nga ito ng elf kaya siya nang nagkusang nagpakilala sa kanya, na si Nephelia. Wala raw siyang apelyido pero kung gusto nga raw ng binata ay tawagin na lamang siya nitong Nephi. Lubos na gandahan na nga si Zagan sa pangalan ni Ate Elf bagamat di masabi ng diretso sa dalaga, hanggang sa dito na nga rin niya nalaman na ayon dito sa elf ay isa raw siyang sinumpang bata, kaya di tulad ng ibang elf ay wala raw siyang apelyido. Ngunit huwag nga raw mag-alala ang sorcerer dahil isa siyang virgin, kung pananggangamba raw ng ating bida ang value niya. Lubos na taranta na nga si Zagan at may pasilip pa si Ate Elf mo. At ipinabatid sa dalaga na wala siyang intensyon na anumang masama. So bakit mo po ako binili? Pagtataka na nga sa kanya ni Nephi,
di mo na kailangan pang malaman, tanging nasagot na nga lang ng ating bida, habang sa isip-isip ay lubos na hihiya dahil kung sasabihin niya raw na tinamaan siya sa dalaga nung nakita niya ito sa auction ay magmimistulang manyak daw siya sa paningin nito. Kalaunan ay nilapitan na nga lang nito si Neffy at sa ngayon daw ay bibigyan niya na muna ito ng kwarto, kaya mamili na raw ito. Naguluhan na naman nga ang elf at kung pinapapili raw ba siya ng sorcerer ng kwarto kung saan siya mamamatay, na agad na naman ng sign niya plinizagan at wala nga raw siyang plano na patayin ito. Dito na nga niya napagtanto na ito na ang kinamulatang sistema ni Neffy simula noong naging slave ito, na marahil laging sinasabihan na magiging test subject lamang siya o isasakripisyo kung sakaling may benta siya. At siguro ay dumagdag pa nga raw ang tinutukoy ng dalaga ukol sa pagiging cursed child nito at siguradong walang tahanan na babalikan. Tila nakarelate naman ang bida natin dahil tulad daw nito ay wala rin siyang apelyido, na hindi niya nga raw maalala kung sino ang mga magulang niya, at namuhay ng mag-isa noon pa man, sa kalye kung saan-saan. Binili kita dahil kailangan kita, kaya tumigil ka na sa papatayin na yan, ika na nga ni Zagan sa naguguluhang dalaga. Tumuloy na nga sila sa paghahanap ng kwarto para sa dalaga, at dito napatanong na nga si Zagan kung di naman daw ba takot sa heights itong dalaga. Umiral na naman nga kapreningan ni Ate Elf at kahit anong taas pa raw yan, sa leeg man o sa kamay ay si Zagan ang pakikinggan. Buwisit wala nga akong planong torturein ka, ribat na naman nga ni Zagan habang ang dalaga ay naiwang nagtataka na naman. Nagkatisod-tisod na nga si Ate Neffy mo sa hagdan kaya nagka-moment ang dalawa. At di na nga namalayan ng ating bida na hawak-hawak niya na ang kamay ni Neffy, na lubos kinablush na nga ng pumapag-ibig nating binata. Nang marating nila ang kwarto sa taas ay agad na pasara na nga ng pinto itong si Zagan nang makita ang pamugat ulo na aparato na nakasilid dito. Ano pa nga ba at umiral na naman tama ni Neffy at kunin na nga raw ni Zagan ang ulo niya na hihi. Nataranta na naman nga ang binata at Ramason pa nga na trap daw ito para sa mga subok man luloob na kalaban, pero since gagamitin na nga raw nila bilang kwarto ay kalaunan pinasabog na nga nito. Napansin naman ni Zagan na tila mas natakot na naman tuloy si Neffy sa nasaksihang pasabog niya, at sa isip-isip ay sinisi na nga si Barbatos dahil ito lang daw nakakausap niya kaya ganito siya. Kalaunan ay natuon na nga ang atensyon ng dalawa sa buwan, at napatanong na nga si Neffy kung okay lang daw ba na dito na kwarto niya. Hala pero tignan mo naman kwarto mo, pag-aalala na nga ni Zagan. Okay lang tsaka ito ang kwartong inilaan mo sa akin, Master, ika na nga ni Neffy sa kanya nang may ngiti at nagpasalamat sa kanya. Oo na nga lang si Zagan sabay na pangiti rin at sa tagal daw ng panahon ay ngayon lang ulit may nagpasalamat sa kanya. Same nga raw sila at ngayon lang daw ulit siya nakapagpasalamat ng ganito ika naman ni Neffy. And they live happily ever after simula pa lang pala ng kakulaitan nila, hihi, kaya like at subscribe ka na Lods para sa mga susunod. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K, twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.